nang nag-aalisan ang mga foreign POGO workers dito sa Pilipinas, nangangamba ngayon ang PAGCOR sa posibleng pagdami ng mga underground o illegal na POGO. Habang ang ibang Pilipino nire-recruit na rin daw na pumasok sa POGO sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. 5 araw na lang ang natitirang palugit sa mga foreign POGO worker para makapagpa-downgrade ng working visa para legal pa silang manatili sa Pilipinas. Alinsunod kasi sa direktiba ng Bureau of Immigration, hanggang October 15 na lang pwedeng magpa-downgrade sa temporary visitor visa ang mga POGO worker para mabigyan pa sila ng 59-day extension dito sa Pilipinas. Tugma yan sa binigay ding palugit ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat nakaalis na lahat sa Pilipinas bago matapos ang taon. Ang mga hindi naman aabot sa deadline sa October 15, paaalisin agad sa bansa. Base sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nasa 10,000 foreign POGO workers ang nandito sa Pilipinas. Sa bilang na yan, 83% o mahigit 8,000 ang nag-request na magpa-downgrade ng visa. 4 na rin daw na POGO company ang voluntaryong nagpakansela ng permit sa PAGCOR. Kaya 38 na lang ang lehitimong POGO sa bansa. Yun nga lang, pangamba ng PAGCOR, posibleng hindi talaga sila umalis at baka lumipat lang sa underground operations. There are already indicators that they are actually splintering and embedding themselves, entrench themselves in mga subdivision, so hindi sila nahalata. But they are operating in a small group. Nasa 100 rin daw na POGO company ang iligal na nag-ooperate sa Cebu at may minamanmanan pa sa Cagayan de Oro, kung saan nakabase ang ilang negosyo ng inarestong Chinese na si Tony Yang na nalilink din sa POGO. Ngayong may POGO ban sa bansa, binigyang diin ng PAGCOR na dapat matiyak ng gobyerno na may malilipatang trabaho ang mga apektadong Pilipino. May mga nakarating ding impormasyon sa PAGCOR na may mga Pilipinong nire-recruit daw ng mga POGO company na lilipat ng operasyon sa Golden Triangle region sa Thailand, Laos at Myanmar. Nagte-text sa akin na, like for example, may nag-text sa akin na mother, meron siyang mga kaibigan daw na mga POGO workers na nagbabalak na pumunta sa Thailand. Baka kumapit sa patalim, pumunta sila sa Golden Triangle. Sana hindi naman mangyari kasi baka next time maririnig natin ang torture victims are Filipinos already. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.